Good day today sa ating sea worship, and I bless you in the name of our Lord Jesus Christ. Sa chapter 12, bago yung passage natin ngayon sa chapter 13, si Abram ay dumating sa Shechem at nagtayo ng altar. Tines ng Lord ang land of Canaan sa pamamagitan ng isang tagutom. Si Abram, na bata pa sa faith, ay nag-travel papuntang Egypt, isang masaganang lupain. Sa Egypt, may ginawa siya na isang bagay na hindi kapani-paniwala. Binenta niya ang kanyang asawa para isave ang kanyang sarili, showing yung kanyang kahinaan as a father of our faith. Pero eventually, siya ay bumalik sa kanyang family ng maraming ari-arian na kanyang nag-gain sa Egypt sa guidance ng ating Panginoon. Sa chapter 12, tinest naman ng Lord si Abraham gamit yung mga material things. Sa passage natin ngayon, sa chapter 13, ginawa ulit ito ng Lord. Ngunit yung sa kabaliktaran noong makikita natin doon sa chapter 12. Sa same na chapter na binabasa natin, ginamit ng Lord ang tagutom, which is yung ibig sabihin ay kakulangan. At si Abraham ay nakagawa ng isang matinding pagkakamali. Sa chapter 13, tinest naman siya ulit ng Lord ng sobra-sobra. Yung klase na too much material abundance yung meron siya. Ito ay nag-cause ng conflict between sa kanyang buong sambahayan. Tayo ay pamilyar sa story na to. Yung mga shepherds ni Abraham at ni Lot ay nagtalo about doon sa kanilang mga pinagpapastulan. At dahil dito, si Abraham ay may pinapose para kay Lot. Inalok niya si Lot na bumukod at pumili ng kanyang mga lupain. Tinanggap naman ni Abraham ang napili ni Lot at siya ay umalis upang maghanap ng kanyang mga lupain na pwede niyang ma-stayan. Ang kailangan nating tandaan na pag tayo ay nag-fail na i-overcome yung problems regarding sa mga material na bagay, ay maaaring maepektuhan nito ang ating relationship. Either we gain or we lose. Sa chapter 12, si Abraham ay nag-fail ma-overcome yung test na binigay, yung tagutom. Dahil binenta niya ang lahat, kahit yung closest neighbor niya, yung kanyang asawa. Dito, tayo ay nagmumukhang mahina. Pero sa chapter 13, makikita natin ang ibang Abraham compared sa chapter 12. Pinapakita dito na iba si Abraham at siya ay willing mag-give up ng kanyang mga sariling benefits. Ano kaya yung nakapagpabago kay Abraham? As I meditate dito sa chapter na to, sa chapter 12 at saka sa chapter 13, napag-isip-isip ko na maaaring may kinalaman yung experience niya sa Egypt. Yung experience na to ang nag-remind kung sino si God. Dahil sa kanyang nakita na kahit sa gitna ng kanyang pagkakamali, sa gitna ng kanyang kahinaan, si God ay palagi niyang kasama. Si God ay hindi umaalis sa kanyang tabi. Si Lord ay nag-set ng isang matinding panimbang para kay Abraham. Yung faith natin begins doon sa knowledge natin kung sino siya. Ito ang udyok sa atin ni Prophet Hosea. Kilalanin natin ang Lord. Sinearch ni Lot ang lupain at unang tingin niya ay siya ay nakahanap ng isang magandang lupain. Sa verse 10, siya ay nakahanap ng lugar na mukhang garden ng Lord at lupain ng Egypt. Pero bakit ginawa ng writers ng Bible ito? Pwede naman na Lord's Garden lang, pero bakit na-mention ng Egypt? Ang reason ng contradiction na to, dahil ang faith ni Lot sa Lord ay sobrang magulo. Hindi nawala sa kanya yung memories niya sa Egypt bilang isang great at civilized nation. Nananalaytay sa kanyang consciousness yung idea na ang blessing ng Lord at blessing na matatagpuan sa Egypt ay isa. Hindi niya ma-distinguish kung ano ang pinagkaiba ng sa Lord at doon sa Egypt. Ang concept ng blessing ay magulo kahit today. Yung kanyang misunderstanding sa land ng Egypt as a blessing kay God ang nag-lead sa kanya sa kanyang mga maling desisyon. Ayon sa verse 12, si Lot ay lumipat at nag-travel hanggang sa Sodom.
Kapag sinabi natin na si Lot ay pumunta sa Sodom, hindi naman ibig sabihin na siya talaga ay pumasok doon. Siya ay lumapit lamang sa Sodom, ngunit hindi talaga pumasok. Bakit? Ang sagot ay matatagpuan natin sa verse 13. Ang men ng Sodom ay masama sa paningin ng Diyos at sila ay lubhang makasalanan. Alam ni Lot na ang tao sa Sodom ay masama sa paningin ng Diyos at lubhang makasalanan. Ngunit siya ay lumapit pa rin dito dahil sa kanyang mapapakinabangan. Yung reason kung bakit siya pumunta ay dahil doon sa prophet. Ito ang paningin ngayon ni Lot. Hindi niya naisip na ito ba yung lugar kung saan pumupunta yung people ni God. Sa kanya, ang mahalaga lamang ay ang kanyang mapapakinabangan. Ito na, ito na yung point of view ni Lot ngayon. Pero nung una, hindi siya kaagad pinahintulutang pumasok. Pero makikita natin siya na siya ay naninirahan sa Sodom. In chapter 14 verse 12, makikita natin si Lot na nephew ni Abraham na naninirahan sa Sodom. Pero in chapter 19, makikita natin si Lot na siya ay nakaupo lamang sa labas ng gate ng Sodom. Pag binasa natin yung Old Testament, every time na may taong nakaupo sa labas ng gate, ibig sabihin siya ay tagabantay or yung judge ng lugar. Meaning si Lot ay nasa isang posisyon na may mataas na katayuan. Gaano kaya nag-struggle si Lot para makarating kung asa na siya ngayon? At ano ba yung ibig sabihin na success na nakamit niya doon after sa lahat ng kanyang mga pinagdaanan? Sige, tanungin natin tong dalawang bagay na to about doon sa success ni Lot. Unang katanungan, masaya kaya si Lot? Sabi sa 2 Peter chapter 2 verse 6 to 8, mababasa natin na si Lot ay isang matuwid, nagdusa dahil sa kasamaan ng mga tao noong panahon niya. Successful ba si Lot at masaya sa Sodom? Sabi sa Bible na siya ay namimigati. Ang sinasabi na si Lot ay matuwid ay dahil siya ay anak ng Diyos. Hindi ito dahil sa matuwid ang kanyang mga gawain. Ang spirit ni Lot ay nagdurugo dahil sa kasamaang kanyang nakikita at naririnig sa araw-araw. Na-realize niya na ang lugar na ito ay hindi para sa mga anak ng Diyos upang manirahan. Isa sa ating mga katanungan, si Lot ba ay naging matagumpay sa pamamalakad ng kanyang pamilya? Aside sa kanyang mga sariling struggle, nakaka-relief pakinggan kung ang family naman niya ay okay at masaya, lalo na yung kanyang mga anak. Ngunit sa Genesis 19, kaya't pinuntahan ni Lot ang mga mapapang-asawa ng kanyang mga anak na babae at sinabi sa kanila, "Umalis na kayo agad sapagkat wawasakin ni Yahweh ang lungsod na ito." Ngunit akala nila ay nagbibiro lamang si Lot. Sinabihan ng Lord si Lot na siya ay umalis, ikaw at ang iyong buong pamilya. Ngunit ang kanyang mga sons-in-law ay kala siya ay nagjo-joke lang. Kung sa sitwasyon natin ngayon, para ba tayong sinasabihan na bakit hindi ka na lang sige magsimba? Nanirahan dito si Lot at kanyang nalimutan kung ano yung pinakaimportanteng bagay. Hindi niya nadisiplina ang kanyang mga anak at ang Bible ang makakapag-testify dito. Narating naman niya ang tuktok, ngunit kanya namang napabayaan yung kanyang buong pamilya. So kung atin naman tatanungin, gaano ba naging influential si Lot dito sa lugar na to? Siya ay isang naging influential na tao, pero hanggang saan ba umabot yung kanyang influence pagdating sa mga taong naninirahan sa Sodom? Noong ginudge ng Lord ang Sodom, pumagitna si Abraham at siya ay nakiusap. Siya ay nagumpisa sa 50 na matuwid hanggang sa umabot na hanggang 10 na lang. Ibig sabihin wala lamang sa 10. When it comes dun sa kanyang social standing, wala siya masyadong naging influential bilang isang man of God. Walang impact yung kahit anong nagawa niya doon sa loob ng Sodom.
So ano ba yung naging choice ni Abram? Si Abram ay isa sa mga nasa promise ni God at in-enjoy yung mga blessings na natatanggap niya. Namana pa ito, hindi lamang niya kundi ng kanyang mga anak na si Isaac. So ano yung pinagkaiba? Ano yung meron kay Abraham na wala doon kay Lot? Kung maghahanap tayo ng hint sa Bible, makikita natin ito sa chapter 30 ng verse 10. At nang ginala ni Lot ang kanyang paningin, nakita niya ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Zoar. Ito ay sagana sa tubig, tulad ng halamanan ni Yahweh, at ang lupain ng Ehipto. Nangyari ito, hindi pa natutupok ang Sodom at Gomora. Sa Hebrew, yung paggala ng paningin ay merong spiritual na meaning. Ibig sabihin nito ay to look ahead. Ang ekspresyon na ito na sinasabi na ginala niya ang kanyang paningin ay kanya nang pinangunahan ng Diyos. Siya ay naging busy na kaagad sa pagpaplano ng kanyang buhay. Ito ang ibig sabihin ng term na I lifted up my eyes. Sa verse 14, sinabi ng Panginoon kay Abraham, pagkatapos na humiwalay si Lot sa kanya, itaas mo ngayon ang iyong paningin at tumanaw ka mula sa dakong iyon kinalalagyan, sa dakong hilaga, timog, silangan, at sa may bandang kanluran. Sino ang nagsabi kay Abraham na ipalibot mo ang iyong mata? Hindi ba ang Diyos? Ang Diyos ang nagsabi sa kanya na ipalibot mo ang iyong mata. Ito ang diferensya between kay Lot at kay Abram. Ito ang battle. Ako ba ay tatanaw o hihintayin ko ang timing ng Lord hanggang sasabihin niya na pwede na akong tumanaw? Ako ba ay naghihintay sa Lord o pinapangunahan ko kung tatanaw o hindi? May pag-asa pa para sa atin. Kailangan nating mamuhay ng masunurin sa will ng ating Lord. Maghintay sa kanyang timing according sa kanyang mga salita. I want to challenge you na tayo ay mamuhay, nakikinig at sumusunod sa word ng God moment by moment. Mahal ko na si Fairs, I hope na na-challenge kayo at na-bless ngayon sa ating Sea Worship Service. Maraming salamat sa pakikinig. Tayo ay manalangin.